Hello guys, na ako i-share nga story sa inyo ha. Last day nag-post ko og video sa ako ang amo ang bana nga binuang naabot og hapit 1,000 views. So nanggunong na ako, why not i-share nako ni siya nga ko ang experience sa Facebook or sa YouTube karon para mas daghan ko og audience nga ma-sharean sa ako ang story. So kani siya nga story is my experience on my spiritual journey. So gusto pud ko nga daghan pud og maabutan ani nga story. Para ni siya sa katong naay mga struggle sa ilahang faith karon nga naa sila in the battle of choosing what religious sector dapat sila mabilong. Okay? Kay naagihan ako na siya. So here's my story. Back in 2018, na akong Davao, nag-eskwela ko og masteral dito sa Obrero sa Yusef. And then na ako'y boardmate nga buutan siya nga boardmate na ako og relihiyosa pod siya kaayo. And for the background, I was raised as a devoted Catholic sa ako ang parents. So gidalan ako sa Davao ako ang pagka-Katoliko. Gidalan ako ang rosaryuhan, ako ang katong gamayng chaplet gani kanang pang Divine Mercy, gidalan ako na siya aniya mga alas 3 sa kaadlawon or sa hapon mga di ko anang Divine Mercy. Siguro na notice sa ako ang boardmate or roommate nga ingon ana ang ako ang routine. One day nag-invite siya sa ako nga moadto mi sa ilahang church para mag Bible sharing. So ako pod nga gusto na ko mga religious activity, go na dayon ko. So pag-abot na mo dito na shock to, I was very unprepared kay pag-abot dito lahi man ang nahitabo. Dili na ko iingon og unsay pangalan sa ilang head no, kay dili ko gusto nga mulusot ni siya nga mahimo na noon ni siya nga issue. Disclaimer lang po, dili ko gusto nga mangdaot og laing relihiyon. This is my experience. Pag-abot dito gipangutan ako og unsa kang relihiyon. So proud pud kay ko nag-ingon. Do kabalo ko nga lahi sila nga sekta. Nag-ingon pud ko og Katoliko. Didto na dayon nagsugod ang tanan. So unsay nahitabo, giingon nila tanan ang doktrina sa Katoliko nga ilahang nabalaan, no, nga murag hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat kung ano yung doktrina ng Katoliko, kung unsa tong mga practices nato as a Catholic, no, kay halos tanang relihiyon kabaloan na whether Catholic ka or not. So yun din sila nga Holy Communion first mo nang ilahang gitira. So diha sa tong pagpangalawat, dili sila uyon ni ana, kay gihimo pag gid niya nga joke ana siya nga kung mga lawat daw ang mga Katoliko mo ana ang pari mo bayaw ang pari sa Ostia. So ngayon daw siya nga lawas ni Kristo. Pag tanaw sa nga lawat, di kanila yung mga Katoliko, mga sexy na kay mga sinina, pinakita ang cleavage. So makita daw sa pare ang cleavage, ngayon daw siya mauni lawas ni Kristo. Tarong badain na. So ako pod, I was very offended, no? Very offensive ang iyahang joke. Unya ikaduha niya nga gitira is ang purgatorio. Okay? Nganong naaday purgatorio nga ang judgment is on the last day. So wala pa nakabalo kung naabay purgatorio or wala. And then third, another pod nilang argument is wala po'y purgatorio sa Biblia. And the third nilang argument is the saints. Nganong na may santo nga wala pa may judgment lagi. Wala ta kabalo kung ato ang mga gipangturing nga santo is mahimo gidto silang mga holy or basin unya og impierno to sila. So mao po na ang ilaha. Next is walay power ang mga santos nga atong ginatuuhan sa ato ang mga pag-ampo kung mga yuta og tabang sa ilaha, because for them the only mediator is Christ. Fourth, dili sila mo kuan kang Mama Mary. Para sa ato makatabang man si Mama Mary kung mag-ampo tano through the help of Mama Mary ingon ana, pero sa ilaha no na siya. And then the last nga na siya kog maayo is ang Holy Trinity. Nganong naaday Holy Trinity? Pila man daw ang Ginoo, pila man ang Dios, ingon ko isa lang. So ihapon gamitan din kag kamot.
Amahan, Anak, Espiritu Santo, pila man na. Mayroon din sila og tulo. Di man daw na 3 in 1 nga kape. Ana sila no. So mao na ang ilahang argument. Another argument nga nahinumduman nako is ang kalag or ang patay. Nganong ampuan ang patay nga patay naman na sila. Ingon ana. Unya bisan pag moingon ko nga Katoliko kung dako, pero lagi dili man ko memorize og Bible, wala pud ko mga gipangbasa nga other references that would defend my faith. So natulala ko dito, wala ko'y naingon kundi wala lang mura ko anak lang jud siya, wala ko'y nahimo ato nga time, and very kuanto siya no, dili to siya angay nga ika-proud. So niuli ko sa boarding house nga luya kaayo ang ako ang paminaw. Yes, nagluya ang ako ang paminaw kay liman mo ana Katoliko kang dako unya ging ato ang imuhang pagtuo sukad pa sa sinugdanan sa imuhang pagkahimugso. Ingon na ato ang ilahang atake sa imuha, so dili jud siya lame. After that, the next day nibalik na pod mi dito kay kanila ging curious pud kaayo ko. I want to learn something. I want to learn the truth. So that is the keyword, truth na kunuhay ang ako ang gipanguta. Balik na ko dito, the same lang gihapon, atake sa Katoliko, atake sa uban nga mga relihiyon ng ilahang gihimo. Mao na ang ilahang gi-inculcate sa ako ang mind. So I was very confused ug nabalaka na jud ko kung asa naman idapit ang akong kinabuhi karong panahon na. So naabot sa time nga muuli ko sa balay, manghagad na og kanang panimbang ako ang ginikanan ng ako ang pamilya. So musimba kunuhay ko dito sa amo ang kapilya, pero di na ko manguros. Nabantayan na sa akong ate nga nung dili na daw ko manguros. So mo to siya. Another na bantayan nila is daghan kay ko pangutana about sa doktrina sa Katoliko, about sa catechism sa Katoliko. Sama atong gipang atake niya nganong mogampo sa patay, nganong na ay mga santos, nganong na atay mga imahe, nganong nganong tuman ta kay Mama Mary, nganong naman tay Holy Trinity, kadto nga mga pangutana. Ako ano to silang gisa-isa ang pangutana. And so pagbalik na kog Davao mao lang gihapon. Hantod sa niabot ang panahon nga willing nako nga ani nga relihiyon. Og nalibog nako kay nakigbuwag naman ko sa akong uyab. Ang akong uyab mo na kong bana karon. 3 years na mi adto. Unya giingnan nako siya nga dili ra ba pwede nga lahing sekta ang ako ang karelasyon. So ginan ako siya nga wa kay mahimo kundi magbalhin. Ug natingala ko ngano di mo sugot ang ako ang laki nga di man unta na siya hinimbahon. Karon hinimbahon na siya kay tungod pa niya dira na gid siya nagdako sa Katoliko. So di gyud siya mosugot period, pero di pud kunya biyaan ingon na di na gid siya mahawa sa Katoliko. Isa pa pud nga nahitabo ang ako ang rosaryuhan is gitago na pud dito siya sa akong boardmate. So wala na siya kuy pangaji adto nga time, wala na pagrosaryo. Mauto nag-share ko sa ako ang boardmate ng ani nang nahitabo halos talikdan na ako ang family o ako ang uyab para lang jud mosunod ning ini nga relihiyon. So ang iyang tubag sa ako ay ngon ana jud na talikdan jud nimo ang tanan para sa Ginoo. So mauto nagpray ko ano nga Lord, Lord, kung unsa man ganing plano nimo, kung tinuod man galing nga relihiyon kaning ako ang suglan, then so be it, Lord. Willing ko nga i-give up ang ako ang family, ang ako ang loved ones, ang ako ang love life, just to be in the right path with you. Mga ako ang prayer sa Ginoo. Pero if dili man lang galing ni siya tinuod nga relihiyon, Lord, then give me a sign. Give me a sign nga mobalik sa ako ang relihiyon nga Katoliko. Ana ang ako ang prayer kay Lord. And then after that prayer, grabe hubag sa akong mata kay nilakay kay gisurrender na ko tanan sa Ginoo. And then nag-eskwela ko after that prayer, nag-ato ko sa eskwelahan. Nami dito sa second floor, I guess. Nandito ra ko sa terrace. Naghangin sa ako before mag-start ang klase. And so na nagduol sa ako nga classmate nako from Masteral. So niduol siya sa ako from nowhere ba niduol siya kalit sa ako niya. Wala gud koy ka istorya sa akong mga classmate. Ako mga classmate mga taas man nagranggo. Niduol siya sa kuha. Ana siya nga unsa may problema nimo ma'am, you seemed so bothered ana siya, problematic kay kag now ano siya. So
ako pod nga duol man siya sa ko, so nag-open up pod ko sa iha ako nga bahin lagi sa relihiyon sir sa pagtuo siya nga mao unsa man imong relihiyon ako nga Katoliko sir, pero nagduha-duhan ako karon sa akong pagkakatoliko kay nainiabot sa ako abang kaubanan mo nimo regisaysayan ako siya. At that moment kabalo na ko unsay sign nga gihatag sa Ginoo sa ako ang iyahang tubag sa ako ma'am, CFD good ko. CFD means Catholic Faith Defender. So muna to siya at that very moment kabalo na ko ug unsa ang sign nga gihatag sa Ginoo sa ako kay gipadalan ko niya og Catholic Faith Defender buot pasabot balik ko sa ako ang pagkakatoliko. Mao to siya na wala na daghang pangutana. This is an answered prayer para sa ako. Mo to siya pag ano din siya nga ma'am, kaila kaani niya nga tao na siya gihatag sa ako ang pangalan from Santa Josefa. CFD ni siya ma'am, pwede ka magbuol sa iya. Kaila kain ako niya na shock na pod ko, another shock na pod kay kadto nga tao is very close pod sa amo ang family. So pag uli mo ko sa balay, akong giingnan si mama nga mama magpatawag ta og seminar bahin sa ato ang pagtuo catechism po dapat maghatag kay daghan kay ko mga pangutanan. So si mama po very supportive without any questions. Gitawagan niya tong CFD nga gi-recommend sa ako ang classmate og pagkagabi din ana or pagkaugma na dayon tong seminar. Unya kadto nga time nag-stand up ko nangutana jud ko si mga pangutanan nako. Daw kabalo nako og unsa ang tinuod kay paghatag pa lang God sa ko asasayan kabalo nako. Pero nangutana lang gihapon ko for the benefit of the doubt. So nangutana ko og bahin atong purgatorio, mga santos, Holy Trinity, tanan nga akong kalibog ipangutanan ako atong CFD. So every question was addressed properly using references. No, na siya mga references written by Bible scholars. Na Bible of course dili na siya mawala. So kadto siya mao to nga ako ang experience og hangtod karon dili jud na mausab ang ako ang pagkakatoliko. Mao na gid na till death. Catholic forever na jud ko. So mao na to siya hinaot unta nga makahatag siya enlightenment sa inyo kadtong naay mga doubts kung sa ilahang faith karon. I hope this experience of mine can help you. Thank you.